Pagkalipas ng 2 buwan, sa labas ng Jade Palace, na may mga babae na nag-uusap, at mapapansin naman natin ang malakas na enerhiya na pumapasok sa loob ng silid. At sa loob nito ay nagkukultivate ang hangal na ika-8 prinsipe at nilapitan siya ng babae at may hawak itong towel. Natuwa naman ito dahil naabot na nito ang dawn state ng Yellow Realm. Natuwa din ang babae matapos niyang marinig na nag-breakthrough na ito. Sinabihan niya si Gier kahit na ang iyong antas ay hindi maihahambing sa ika-5 prinsipe o ika-6 na prinsipe, tiyak na makikita ng iyong Panginoong Ama ang iyong pag-unlad at gagantimpalaan ang iyong pagsusumikap. Ang babaeng ito ay si Concubine Xiao na ina ng ika-8 prinsipe. Agad naman lumapit si Concubine Xiao, at pinunasan nito ang tumutulong pawis sa mukha ng kanyang anak. Ngunit ngumiti naman ang nakakaloko ang ika-8 prinsipe, wika pa nito. Palaging may mas masahol pa kaysa sa kanya, ang kanyang pag-iral ay palaging magpapaganda sa kanya, ngunit sumagot naman ang kanyang ina. At sarkastiko pa nitong sinabi na ang tinutukoy ba nito ay ang ika-9 na prinsipe na ating bida, kakatanggap lang daw nito ng kanyang sacred mark, kaya malamang hindi pa rin niya natapos ang pag-reconstitute ng kakayahan ng kanyang katawan, malamang na hindi siya a-attend ng year-end assessment. Tumawa naman ang hangal, na hindi daw yun bagay para sa ating bida upang magdesisyon. Subalit nalipat naman tayo ng eksena sa Lin Family Drill Coliseum. At makikita naman natin si Ning Shan habang ito'y nasa ere at nagpapamalas ito ng kanyang galing sa paggamit ng espada, na parang nagsisirkus lang ito, ngunit habang pinagmamasdan siya ng mga tao ay hindi nila mapigilan ang kanilang sarili na mamangha sa kanya. At ilang sandali pa ay naghanda si Ning Shan sa kanyang pag-atake at ginamit nito ang kanyang sacred guiding sword. At ilang segundo lang at agad nitong pinakawalan sa sahig at isang malakas na pagsabog ang naganap nang tumama ito. Nagsaad naman ang mga nanunood sa kanya. Tulad ng inaasahan sa isang prodigy, may pag-asa sa pamilyang Lin at kanilang pinalakpakan si Ning Shan, at sa paglapag ni Ning Shan sa sahig. Agad naman lumapit ang kanyang ama at sinabihan siya na, ang kanyang talento sa swordsmanship ay talagang kamangha-mangha, wala pang 3 buwan para makuha nito ang isang galaw ng mababang klase ng spiritual sword technique, gamit ang teknik na iyon, tiyak na siya ang pinakamatingkad sa year-end assessment. Agad naman sumagot si Ning Shan. Ito daw ay dahil nag-ensayo siya hanggang sa realm sword na sumusunod sa puso kaya't nagawa nitong mamaster ang discarding ito sa maikling panahon. Ngunit dagdag pa ng kanyang ama, sa Yanwu Commentary, wala pang 10 prodigies na kayang magsanay ng kanilang sword comprehension sa kaharian kung sinusundan ng espada ang puso bago ang kanilang 20s, pero, nagawa mo lang lahat 15, maganda ang future nito, at ipagpatuloy pa nito ang kanyang papractice. Agad naman na sumang-ayon si Ning Shan at ito'y nagpatuloy sa kanyang paghihinsayo. Ngunit nalipat naman tayo ng eksena. At makikita natin ang crystal habang ito'y naglalabas ng liwanag. Sa loob nito ay makikita naman natin ang 6 na mirror washing liquid at ang ating bida na nagkukultivate habang ito'y nakalutang. Kalahating taon na itong nagsasanay sa time and space panel, puno na ang chi pool nito. At naabot na ng katawan niya ang limitasyon nito, oras na para umakyat sa dawn state ng Yellow Realm. Wika naman ni Chenner habang tumutulo ang pawis nito sa kanyang mukha. Ang kanyang kasalukuyang pangangatawan ay hindi kasing ganda ng dati nitong buhay, ngunit pagkatapos ng mahabang pagsasanay, hindi dapat mahirap buksan ang 11 channel sa dawn state. At agad nitong kinuha ang isang mirror washing liquid at kanyang ininom ito. At isang malakas na enerhiya ang sumabog sa kanyang katawan, at agad nitong inaabsorb. At ilang sandali pa nitong pagkukultivate ay nagtagumpay naman ito na maabot ang dawn state ng Yellow Realm. Ngunit halos pabagsak na ang kanyang katawan dahil sa marami nitong naabsorb na enerhiya at walang tigil na pag-cultivate. Dahan-dahan naman itong tumayo. At ito'y ngumiti at gusto nitong lumabas at subukan ang pagpapalawak ng kanyang kapangyarihan, mas tiyak, ang kanyang lakas ay katumbas na ng maraming toro. Makalipas ang ilang araw sa labas ng palas ng King Mount. Habang nakatingin ang ating bida sa malaking bato, agad itong naghanda ng pag-atake at ginamit nito ang galapong elephant technique, at isang malaking image ng elephant ang nabuon sa kanyang likuran. Agad naman nitong pinang-atake sa malaking bato at isang malakas na pagsabog ang nangyari. At sa lakas nito nabura sa isang iglap lang ang malaking bato, na kanina lamang ay nasa kanyang harapan,
at naiwan lamang ang pabagsak ng tipak ng bato at makapal na usok. Hindi naman masama, ang kapangyarihan ng palm na iyon ay katumbas ng halos 18 toro. At susubukan din niya ang sword technique gamit ang kanyang kasalukuyang antas ng tunay na chi, maaari nitong i-activate ang halos 2 inscription sa parehong oras. At agad nitong inilabas ang kanyang espada, at agad nitong ginamit ang Inscription of Power series, Inscription of Eye series, Sacred Guiding Sword, at kanyang hinawi ito, at isang malakas na enerhiya ang lumabas dito na parang nagmistulang tubig sa lakas ng ataking yun, sunod naman nitong ginamit ang Sacred Breaking Plum Sword na kanyang panang-atake sa puno. At ilang piraso ang lumabas na espada ang tumusok sa puno para mabuo ang malakas na pagsabog. At ilang sandali lamang at makikita naman natin ang hugis bulaklak sa naiwang bakas ng panang-atake ng ating bida. Natuwa naman si Chen matapos magtagumpay ito sa kanyang pag-atake. Tanging ang mga nasa Realm Sword ang sumusunod sa puso ang makakapag-alis ng galaw na ito. Nangangahulugan ito na hindi ako malayo sa puso na isinama sa antas ng espada, kung gagamitin ito ng tama, maaari itong ipagtanggol kamula sa isang mahirap na kaaway. Agad naman itong pumikit. Ngayon kanyang susubukan ang defensive sword technique na ito, at agad nitong itinusok sa lupa ang kanyang espada. At kanyang ginamit ang Sacred Bell Sword. Isang malaking imahe ng bell ang bumalot sa kanya sa lakas ng pagsabog nito ay tumilapon ang mga tipak ng bato. Naging seryoso naman ang mukha ng ating bida, at sinabi pa nito sa kanyang sarili. Ang hakbang na ito ay maaaring ipagtanggol siya mula sa buong puwersang pag-atake ng isang kalaban, kahit na sila ay nasa huling estado ng Yellow Realm, bago ang year-end assessment, ito ay pinakamahusay para sa kanya na magsanay ng mga diskarteng ito ng ilang higit pa. Nalipat naman tayo ng eksena kung saan makikita natin ang pagbukas ng pintuan ng ating bida, at agad na bumungad sa kanya si Yun na dala itong damit. Nagsalita naman si Chen at sinabi nito kay Sister Yun na ito ang araw para sa year-end assessment. Sumagot naman ng oo si Sister Yun. Sinabihan siya na isa siyang maharlikang kamahalan, ang ika-9 na prinsipe, mangyaring mag-ingat, dahil nabalitaan daw nito na ang ika-8 prinsipe ay naabot na nito ang Dawn State Yellow Realm, tiyak na ita-target daw siya nito. Subalit lumapit naman ang ating bida kay Sister Yun at nakangiti nitong sinabi sa kanya ang isang sikreto, na naabot na rin daw nito talaga ang Dawn State Yellow Realm. Gayunpaman, 11 meridian pa lang ang nabuksan niya sa ngayon, kailangan pera nitong magsikap. Nagulantang naman si Sister Yun matapos marinig nito ang tinura ng ating bida. Nagsaad naman si Sister Yun. Naalam ba ng ating bida ang pagbubukas ng 8 meridian sa Dawn State of Yellow Realm ay maaari ng ituring na isang top genius? Ang ika-7 prinsipe ay nagbukas ng 10, at iyon ay sapat na upang mabigla ang mundo. Tutulungan kitang panatilihin ang lihim na ito, dapat daw siyang mag-ingat. Sumagot naman ng oo si Chen na sisiguraduhin daw nitong mag-iingat. Subalit ngumiti naman si Sister Yun at sinabihan siyang kamahalan, pakisuyong si Sister Yun na lang daw ang magsuot sa kanya ang dala nitong Royal Boa Robe. Pagkatapos, maaari na siyang pumunta sa Royal Coliseum pababa sa King Mount. Sa pagpasok nila sa silid at agad naman na inayos ni Sister Yun ang buhok ng ating bida, nagtanong naman si Chen kung manunood din ba ang kanyang ina ng year-end assessment. Sumagot naman si Sister Yun syempre, subalit hindi niya alam na dadalo ang ating bida, siguradong matutuwa siya kapag malaman na sa wakas ay naging isang tunay na siyang warrior. Habang isinusuot ni Sister Yun ang damit kay Chen at nakangiti nitong sinabi na ang ating bida na siya ay Royal Highness 9th Prince, siya daw ay mas mukha talagang prinsipe kesa sa ibang prinsipe. Napangiti naman ang ating bida sa mga sinabi ni Sister Yun. At ilang sandali pa ay tuluyan na silang natapos at lumabas ng silid. Sinabihan naman ni Chen si Sister Yun na pupunta na daw silang dalawa sa Royal Coliseum. Nalipat naman tayo ng eksena at makikita naman natin habang pumuputok ang mga kulay pulang bagay, at makikita naman natin ang entablado na kanilang paglalabanan. Sa kabilang banda, makikita naman natin ang isang lalaki na seryoso ang kanyang mukha, at may suot na gininto ang damit. Ang lalaking ito ay ang Yanwu Commandery Prince. Nagsalita naman ito kung kailan babalik si Chi ang ika-7 prinsipe. Agad naman sumagot ang Reyna. Kamahalan, ang ika-7 prinsipe, ay nagpadala ng liham kalahating buwan na ang nakakaraan upang ipaalam sa amin na hindi na siya babalik dahil sa isang issue.
Bukod pa, sa antas ng kanyang martial cultivation, walang kahulugan para sa kanya na dumalo sa year-end assessment. Nadismaya naman ang prince. Kung wala daw si Chi-er, wala nang aasahan sa panahon ng pagtatasa sa katapusan ng taon ngayong taon. Subalit agad naman na nagsalita si Concubine Xiao, at sarkastiko nitong sinabihan ang kamahalan, kahit na ang ikapitong prinsipe ay hindi dadalo sa pagtatasa sa pagtatapos ng taon, ang ikasyam na prinsipe ay maaaring sa taong ito, 3 buwan na ang nakalipas, sa wakas ay nakatanggap siya ng isang sagradong marka. Subalit nabigla naman ang ina ng ating bida sa tinura ng hangal na ito. Ngumiti naman ang prince, at sinabihan niya si Concubine Lin kung bakit hindi niya sinabi sa kanya ang magandang bagay na ito. Nalungkot naman na sinabi ni Concubine Lin na ang ikasyam na prinsipe ay kamakailan lamang nakatanggap ng kanyang sacred mark, kaya hindi niya kayang gambole ng Yanwu Commandery Prince sa kanyang pag-iisa. Agad naman na sinabi ng prince, na si Jiu-er ang pagtanggap ng kanyang sagradong marka ay isang bagay na nagkakahalaga ng pagdiriwang. Sinabi nito kay Concubine Lin na nasaan daw ang ating bida, dalhin daw niya ito sa kanya ngayon. Tumawa naman nakakaloko ang hangal na ikawalong prinsipe. Lahat ay nandito, ngunit ang kanyang pangsyam na kapatid ay hindi pa dumarating. Ang mga bagay ay iba para sa kanya. Ngayong sa wakas ay nakatanggap siya ng isang sagradong marka, anong yabang. Subalit biglang nagsalita ang ating bida. Nakakarating lamang, at sinabihan nito ang kanyang ikawalong kapatid na ang kapal ng mukha nito na magsalita. Okay lang ba na magsalita siya sa likod ng ganito? Subalit nabigla at napalingon naman ang hangal, dahil dumating na si Chen-er. Ngunit dumiretso ito sa prince na kanyang ama, at dinaan lang nito mga hangal niyang kapatid. Subalit nang gagalaiti naman ang ikawalong prinsipe sa ating bida matapos itong napahiya. Sa paglapit ni Chen-er sa kanyang ama, at sabay sabing binabati nito ang kanyang ama bilang isang kamahalan. Subalit sa sinabi ng ating bida, ay nagulantang naman ang mga taong nakarinig sa kanyang sinabi, na hindi daw sila nagkamali sa kanilang narinig, ang tawag lang ba niya sa kanyang ama ay kamahalan. Ngunit biglang nag-iba ang ekspresyon ng mukha ng ikawalong prinsipe na hangal. Tumawa naman ito ng malakas at sinabihan niya si Chen-er na humihingi daw ito ng gulo, ito daw ay magiging kawili-wiling panoorin. Subalit nagalit naman ang kanyang ama dahil tinawag siya nitong kamahalan. Nagsalita naman ang reyna at dinuro-duro nito si Chen-er. At pag-alit din itong sinabi na ikasyam na prinsipe, paano daw itong walang galang? At hindi daw niya kinikilala bilang kanyang ama ang ama nito. Ngunit napaluhod na lang ang kanyang ina at sinabihan niya ang kamahalan si Chen-er ay nabigla sa kanyang pagkakamali na iyon dahil sa kawalang ingat. Agad naman na nagsalita ang ating bida, at sarkastiko nitong sinabi sa kanyang ama, na wala siyang sinabing mali, tungkulin ng isang ama na turuan ang kanyang anak, gayunpaman, lumaki siya sa mahinang kalusugan, bilang kanyang ama, ano ang itinuro niya sa kanya, mayroon ba siyang pakialam sa kanya? Ang pagiging asawa ay dapat magkaroon ng 3 katangian, pasasalamat, pagmamahal, at moralidad. Ngunit, kamahalan, ang aking ina ay pinalo ng mga yakap na iniutos ng reyna, mayroon ka bang pagmamahal nito sa kanya? At dagdag pa ng ating bida, na ang kanyang ina ay nagdusa ng husto sa nakalipas na 3 taon, may pasasalamat ka ba sa kanya? Sa isang malamig na gabi ng taglamig, kami ay pinalaya sa aming tahanan na para kaming ipinatapon sa malamig na palasyo. Mayroon ka bang anumang moralidad para sa amin? Dahil hindi ka maaaring maging mabuting ama o mabuting asawa, mali ba akong tawagin ka, kamahalan? Nagulantang naman ang kanyang ama matapos nitong marinig ang tinura ng ating bida sa kanya. Hindi nito alam na ganitong ang kanilang sinapit habang siya ay wala. Agad naman na nagsalita ang prince at sinabihan niya ang reyna kung sino ang nagbigay ng utos na iyon, na nagpadala sa kanila sa side hall. Subalit tumingin naman ng masama ang reyna kay Concubine Xiao. Nakita naman ito ni Xiao at ito'y napaisip. Bagamat utos iyon ng reyna, paano daw ito maglakas loob na ihayag iyon? Wala na itong nagawa pa kundi sabihin na siya ang may utos iyon, at silang mag-ina ay yumuko sa harapan ng prince. Nagalit naman ang prince na siya daw ba ang may utos noon. Sumagot naman ng oo si Concubine Xiao. Sinabihan naman siya ng prince. Dahil sa kanyang pakikialam na panghawakan ang responsibilidad na mag-isa, dapat kang manirahan sa gilid ng hall mula ngayon. Lumapit naman ang prince sa kanyang anak, at sinabihan siya na talagang naging warrior na ang ating bida, at iba na daw siya ngayon.
Dahil sa katapangan at katapatan nito, gagawa ito ng exception at patatawarin niya ito sa pagkakataong ito. Gusto daw bang dumalo ito sa year-end assessment? Sumagot naman ng oo ang ating bida. Tumawa naman ang prince tulad ng kanyang inaasahan ng kanyang anak na ito ay matapang. Natuwa naman ang mga manunood sa sinabi ng prince, ang year-end assessment ay magsisimula na ngayon. Ngunit sa kabilang banda, nagsaad naman ang matanda at sinabihan nito ang kanyang boss, na ang maharlikang pamilya ay nagpapadala ng mga imbitasyon sa Qingshan Pavilion taon-taon, ngunit hindi ka pa nakakadalo paano ka pumapasok sa taong ito. Ang matandang ito ang nakasalamuhan ng ating bida sa Qingshan Pavilion Market, at sa kanya siya bumili ng pills. Agad naman na sumagot ang babaeng ito, na may naglalakihang mga kahon. Meron daw itong nakilala na isang kawili-wili, natural, gusto daw nitong matuto patungkol sa ating bida. Napaisip naman ito, ang ika-9 na prinsipe ay nasa mahinang kalusugan sa loob ng maraming taon, at ang babae na si Lin ay nawalan ng pabor, sa ilalim ng gayong mga pangyayari, kung saan siya biglang nakakuha ng malaking halaga para makabili ng material sa pagcultivation, kung ano daw ang kanyang itinatago. Subalit sa hindi nito alam na ibinebenta ni concubine Lin ang kanyang mga alahas para makabili ito ng pangangailangan ni Chen Er, ngunit hindi pa rin ito sapat. At gumawa din ng paraan ng ating bida para magkaroon nito ng sapat na pera para sa mga pambili nitong pag-cultivate at mga weapons. Nagsalita naman si Muhanlan at sinabihan niya ang kanyang boss na magsisimula na ang unang round, ang pinakamagaan na tray ng bato ay 100 kilo, habang ang pinakamabigat ay 1,000 kilo. Agad naman umakyat ang isang batang babae na nakapulang damit. Subalit nagsisigawan naman ang mga tao, na ang cute ng prinsesa, hindi daw nakakapagtaka kung ano siya ang mga kakayahan daw nito ay nasa murang edad. Agad naman binuhat ng batang babae ang 100 kilo na bato at matagumpay naman ito sa kanyang ginawa, at ilang sandali pa ay kanyang naibalibag ito. Gaya ng inaasahan ng mga manunood sa prinsesa, nagtataglay siya ng hindi kapani-pani walang lakas para sa isang taong may edad na. Nagsaad naman si Muhanlan. Ang prinsesa ay nakakuha ng sagradong marka noong siya ay 4 na taong gulang, at kaya na niyang buhatin ang 100 kilo na tray ng bato. Napakakahanga-hanga. Sumagot naman ang hostess na naaalala daw nito na ang pagkakasunod-sunod ng hitsura ay batay sa edad, ang prodigy na si Lin Ningshan, na siya susunod na. At agad naman tinawag ang susunod, ang anak na babae ng pinuno ng mga Lin, si Lin Ningshan, na 15 taong gulang. Agad naman umakyat sa entablado ito. At ilang sandali lamang at ito'y napasigaw. At nabuhat nito sa isang kamay lang ng walang kahirap-hirap ang bato na 1,000 kilo. Agad nitong ibinagsak sa entablado ang batong ito. Nabigla naman ang mga nanunood. Wika ng lalaki, nakamangha-mangha, ang mga Lin ay nagsilang ng isa pang henyo. Sumagot naman ang katabi nitong babae. Ang katawan daw ni Ningshan ay hindi maihahambing sa katawan ng lalaki ngunit nagawa niyang buhatin ang 1,000 kilo na bato gamit ang isang braso, gaano kalakas ang kanyang cultivation. Sambit naman ng prince, kung saan galing ang henyo ng pamilya ang babaeng ito, na may ganoong talento, kaagaw niya ang ika-9 na prinsesa. Agad naman sumagot ang reyna at sinabihan siya na kamahalan, anak siya ng pinuno ng mga Lin. Naniniwala din siya na siya ay namumukod-tangi, may iniisip daw itong ipapakasal siya sa ika-7 prinsipe. Wika naman ng prince, naaalala niya ito, ngunit alam niyang mabuti ang relasyon niya kay Jiuer na ating bida noong mga bata pa sila. Noong una ay gusto ko silang magpakasal, ngunit nangyari ang nangyari pagkatapos ng nangyari 3 taon na ang nakakaraan. Subalit sinagot naman siya ng reyna, sa talento ni Lin Ningshan, paano pa siya mahuhulog sa ika-9 na prinsipe, lalawak lamang ang agwat sa pagitan ng dalawang ito sa paglipas ng panahon, kahit papaano, makikinabang ang mga Lin kung si Ningshan ay kasal sa sinumang prinsipe. Ngunit sa kabilang banda, pinagtatawanan at pinagtritripan naman nila ang ating bida ang 3 hangal na ito. Saad naman ng kanyang ika-8 prinsipe na kapatid, wika nito. Ika-9 na kapatid, mag-ingat ka na huwag mandurog ng bato, nagsaad naman ang isang kalbo. Ilang buwan na lang, natatakot daw ito na hindi pa rin niya natapos ang paghuhugas ng utak at pagsira sa mga channel, malamang na hindi na niya mabuhat ang pinakamagaan na tray ng bato, sambit naman ng isa pang kalbo, sa halip na magdala ng kahihiyan sa maharlikang pamilya. Dapat ay nanatili na lamang siya sa bahay. Subalit sa kanilang mga kahangalan,
ay hindi naman ito pinansin ng ating bida. At naglakad na lang ito patungo sa entablado, ngunit nakasalubong nito si Ningxian, at sinabihan siya nito na hindi na dapat dumalo si Chen dahil sa kakayahan nito, hindi man lang daw nito mabuhat ang 100 kilo na tray ng bato. At dagdag pa nito, hindi lang nakakahiya, magdudulot pa rin ng kahihiyan sa royal family at sa kanyang ina na si Concubine Lin, kaya bakit daw ito ginagawa? Dahil sa pangmamaliit nito sa ating bida. Ay sumagot naman ito, sinabihan nito ang kanyang pinsan. Aminado siya na siya ay napakahusay at may talento, gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na maaari nitong suruan ang iba. Sumagot naman si Ningxian, at sinabihan na lang nito si Chen na mag-iingat ito, at sinabi pa nito sa kanyang isipan na pinayuhan lang daw siya dahil sa mga masasayang pinagsamahan nilang dalawa noong mga bata pa sila bakit kailangan daw nitong maging matigas ang ulo at magdala ng kahihiyan sa kanyang sarili. At agad nang umakyat sa entablado ang ating bida. Sa paglapit nito sa mga bato, nagsaad naman ang mga nanunood. Hindi pwede, susubukan daw ni Chen na buhati ng 100 kilo na tray ng bato. Siya daw ay 16 na taong gulang, ngunit huli, ang ika-9 na prinsipe ay mabuti pa rin sa wala. Subalit nalipat naman tayo ng eksena, sa mga naglalakihang mga kahon ng hostess, at sinabihan nito ang ating bida. Sa kasalukuyan nitong kakayahan na hindi magiging maayos.